Simulan na natin ang talakayan tungkol sa aming bagong palabas, House of Life. Para sa mga gustong manood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Explain PH. Malapit na kami sa 1,000 subscribers, kaya sana ay patuloy ninyong suportahan ang aming mga video. Sa gabing tahimik, ngunit mabigat, muling sumiklab ang banggaan ni na Edward at Paulo. Mariing sinabi ni Edward na hinding-hindi niya ipapahamak ang kanyang anak na si Ashley. Ngunit, iginiit ni Paulo na siya ang tunay na ama. Tumanggi si Edward. Para sa kanya, siya ang ama sapagkat siya ang nagpalaki, nag-aruga, at nagmahal kay Ashley mula pagkabata. Walang karapatan si Paulo na diktahan ang kapalaran ng bata. Dagdag pa ni Edward, ang pagdurusa ni Paulo ay kanyang karma, parusa sa makasariling pagpili at pagtataksil kay Marge. Hindi matanggap ni Paulo ang mabibigat na salita at muling sumiklab ang alitan ng magkapatid. Mabuti na lamang at dumating si Marge upang pigilan sila. Umatras si Paulo, hindi na nagpilit. Ngunit nasaksihan ni Ashley ang lahat at doon siya nagpasya. Lumapit siya kay Edward at sinabing kung may magagawa siya upang mailigtas si Jasmine, gagawin niya. Inamin niyang ayaw niyang mawala si Jasmine, lalo na't alam niyang iisa ang kanilang ama. Sa huli, tinanggap ni Edward ang desisyon ng kanyang anak. Sinabi niya kay Ashley na anumang paniwalaan niyang tama, susuportahan niya. Kaya't lumapit si Ashley kina Marge at Paulo at matatag na idineklara na handa siyang magpatest. Tinanong ni Marge kung alam ba ito ng kanyang ina na si Thea. Mariing sagot ni Ashley, hindi na kailangan ng pahintulot. Ang pagtulong kay Jasmine ay mula sa kanyang sariling puso at nais niyang gumaling agad ang kanyang kapatid. Ngunit sa katahimikan ng gabi, nananatiling mabibigat ang mga tanong. Kung hindi anak ni Paulo si Ashley, bakit itinago ang katotohanan ng ganoon katagal? At kung may ibang lalaki na tunay na ama, kaninong interes ang pinangalagaan sa pagtatago ng lihim? Sa bawat mata ay may takot, galit, at pangamba. Tila ang oras mismo ang gumigiba sa lahat ng kasinungalingan, at bawat desisyon ay lalo pang nagpapakomplikado sa kanilang kapalaran. Si Edward, bagaman mariing tumanggi, ay may dalang takot sa kanyang mga mata. Takot na mawala si Ashley, o takot na lumabas ang katotohanang hindi niya kayang tanggapin. Nang iginiit ni Paulo na siya ang tunay na ama, biglang bumigat ang hangin. Katahimikan na handa ng sumabog. Ang pagtanggi ni Edward ay hindi dahil siya'y tiyak, kundi dahil ayaw niyang lumitaw ang katotohanan. At nang binanggit ang salitang karma, nanatiling tanong, ito ba'y hustisya o paraan lamang upang takasan ang katotohanan? Sa gitna ng tunggalian ng magkapatid, tahimik na nanood si Ashley. Walang salita, ngunit narinig niya ang lahat, naunawaan niya ang lahat. Minsan, ang katahimikan ang pinakamalakas na sigaw. Sa sandaling iyon, siya mismo ang nagpasya. Hindi si Paulo, hindi si Thea, hindi si Edward. Siya mismo ang humarap kay Edward at nagsalita ng mga salitang hindi kayang bigkasin ng mga nakatatanda. Kung may magagawa ako, bakit hindi? Ang kanyang tinig ay may kakaibang lakas. Hindi na ito tinig ng inosenteng bata, kundi ng isang taong handang tanggapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Sa huli, bumigay si Edward. Hindi siya natalo, ngunit napagtanto niyang hindi na mapipigilan ang katotohanan. Ngunit ang tunay na tanong ay hindi kung papayag si Ashley o kung maililigtas si Jasmine. Ang tunay na tanong, ano ang ibubunyag ng resulta ng pagsusuri? Kung patunayang si Paulo ang ama, isang lihim ang mabubunyag. Ngunit kung hindi, mas malaking misteryo ang guguho. Isang misteryong kayang tuluyang wasakin ang kanilang relasyon. Ang mga salita ni Ashley ay walang takot, walang pag-aalinlangan, parang pagsuko sa tadhana. Ngunit sa kanyang mga mata, naroon ang takot na hindi mabigkas. Siya ba ang may pinakamaliit na mawawala? O siya lamang ang handang harapin ang katotohanan? Habang papalapit ang araw ng pagsusuri,
Nagbago ang atmosfera. Bawat tingin, bawat buntong hininga ay may dalang lihim na pangamba. Tahimik si Thea, isang katahimikan na mapanganib, sapagkat hindi malinaw kung ito'y tanda ng pagtanggap o paghahanda sa pagbagsak. Bakit hindi siya nagtatanong? Bakit hindi siya nag-alit nang malaman niyang nagpasya si Ashley para sa sarili? Mula sa isang ina, iyon ang inaasahan. O marahil alam niya na kapag nagsalita siya, may mga katotohanang lilitaw na hindi na maitago. Si Paulo ay lalong naging balisa. Sa labas, sinusubukan niyang magmukhang matatag, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataksil. Takot hindi lamang sa pagkawala ni Jasmine, kundi sa pagtuklas ng bagay na hindi niya kailanman inisip. Kung siya'y tiyak, bakit niya iniiwasan ng resulta? At si Marge, pinakatahimik sa lahat. Ngunit sa kanyang mga mata ay naroon ang mga tanong, hindi lamang tungkol sa buhay ni Jasmine, kundi tungkol sa lalaking minsan niyang pinagkatiwalaan. Marahil, ang pagsusuri ay hindi lamang sasagot sa kapalaran ni Jasmine, kundi sa tanong ni Marge kung sino talaga si Paulo sa kanyang buhay. Dumating ang sandali. Sa malamig at tahimik na ospital, wala nang takas sa katotohanan. Nakaupo si Ashley, mahigpit na nakahawak sa kanyang mga kamay. Hindi siya nanginginig, ngunit hindi rin siya payapa. Bakit tila siya ang pinakamatapang? Marahil dahil wala na siyang ilusyon na dapat pang protektahan. Dahan-dahang lumapit si Paulo, nais magsalita ngunit walang salitang mabuo. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, ama at anak. Ngunit iyon ba talaga ang totoo? At dumating ang hindi inaasahan. Ang tingin ni Thea, hindi kay Ashley, kundi kay Paulo. Isang kakaibang pakiusap na tila humihingi ng kapatawaran o nagbibigay ng babala. Sa isang tingin, nabunyag ang lihim na hindi kayang ipahayag ng salita. Dito, nagsimula ang pinakamalaking twist. Kung alam na ni Paulo ang katotohanan, ngunit nagpatuloy pa rin, bakit? Para ba mailigtas si Jasmine o upang patunayan ang kanyang sariling pag-iral? Bawat segundo ng pagkuha ng sample ay parang taon. Walang nagsalita, ngunit sa loob, lahat ay sumisigaw. Tahimik na nakamasid si Edward. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kay Ashley, nasa kay Thea. Bakit? Alam ba niya ang bagay na hindi alam ng iba? At kung alam niya, bakit siya naghihintay? Nang matapos ang proseso, nagsimula ang tunay na labanan, hindi sa ospital, kundi sa loob ng bawat isa. Ang paghihintay ay mas masakit kaysa sa mismong katotohanan. Habang lumilipas ang oras, lalong lumilinaw ang mga bitak sa kanilang relasyon. Lalong lumayo si Marge kay Paulo. Lalong naging lihim si Thea. Lalong naging mapagbantay si Edward. At lalong tumahimik si Ashley. Ngunit bakit tila siya ang nakakaunawa ng lahat? Ngayon isipin mo, ang resulta ng pagsusuri ay maaaring hindi lamang magpasya sa kaligtasan ni Jasmine, kundi tuluyang gumiba sa pundasyon ng tiwala ng pamilya. Handa ba silang harapin ang katotohanan? Kung ikaw ang nasa kanilang lugar, pipiliin mo bang malaman kahit masaktan ng iba? O pipiliin mo ang kasinungalingan na nagbibigay ng pansamantalang kapayapaan? Kaya't nananatiling tanong, sino ang may pinakamalaking lihim? Si Thea? Si Paulo? O ang isang taong nananatiling tahimik, hawak ang susi sa katotohanan? At kapag lahat ay nabunyag, sino ang unang guguho? Salamat sa patuloy na pagsama sa paglalakbay na ito, kung saan bawat sagot ay nagbubunga ng panibagong tanong, hanggang saan ka handang lumakad sa paghahanap ng katotohanan. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.